Yan, sa video na ito tatalakayin po natin mga kapatid, ano ba ang characteristics ng mga anak ng Diyos o yung mga pag-uugali ng mga anak ng Diyos. Iba't ibang klase na characteristics ng mga anak ng Diyos. Una, yung nananampalataya sa Panginoong Hesus. Yan. Pag sinabing sumasampalataya, hindi ibig sabihin na sumasampalataya ka na may iisang Diyos. Iba ang nananampalataya na may iisang Diyos sa nananampalataya sa Panginoong Hesus, dahil may mga tao naman talaga, almost lahat ng tao, mga kapatid, ay naniniwala na may iisang Diyos, except sa mga Hinduism kasi napakarami nilang Diyos. Pero sa Christians, halos lahat naniniwala sa iisang Diyos, maging Trinitarian o Unitarian. Pero hindi iyon yung requirement para maligtas ang isang tao, kundi yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So tatalakayin natin kung ano ba yung klase na pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sabi dito, sumasampalataya na may iisang Diyos, di ba magkaiba? It means naniniwala na may isang Diyos. At dito naman sa isa, nananampalataya na nananampalataya kay Jesus. Nagtitiwala na inalis o binayaran. Yan. Nagtitiwala na inalis. Yan, sabi diyan, na inalis o binayaran ang kanyang kasalanan ng Panginoong Jesus. Yan po yung pagkakaiba ng dalawa. Dito sunod, sabi dito, dito sa Santiago chapter 2 verse 19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. So ito yung pagkakaiba mga kapatid, dahil yung mga demonyo ay sumasampalataya rin sila na may iisang Diyos, kaya hindi yun yung requirement. Ang requirement ay sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus, nagtitiwala ka na binayaran niya ang iyong kasalanan. Dahil bakit hindi naligtas ang mga demonyo sa pananampalataya nila na may iisang Diyos? Dahil hindi naman sila ang binayaran ng Panginoong Hesus, hindi yung kasalanan nila, kundi kasalanan ng tao. Hindi kabali o hindi kasali doon yung kasalanan ng mga anghel na nagrebelde sa Panginoong Diyos. Yan. So, ano ba yung totoong pananampalataya? Yan yung tanong. Ano yung totoong pananampalataya dyan? Yung tinutukoy natin na totoo. Yan. Kasi may patay na pananampalataya. Alam natin yung mga kapatid na may patay na pananampalataya at may buhay na pananampalataya. Yan. Sabi dito sa Roma chapter 10 verse 9, kung ipinapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Yan yung sinasabi dyan sa Roma chapter 10 verse 9. Ang sabi dito, buong puso. Yan, buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos. Yan. Nabanggit natin kanina, yung Muslim, nananampalataya sila na may iisang Diyos, pero hindi sila naniniwala sa kanilang puso. Hindi sila nananampalataya ng buong puso sa kanilang sarili na si Jesus na ating Panginoon ay binuhay ng Diyos. Yun yung pagkakaiba. At yung Muslim, tapos yung mga Hudyo, hindi sila naniniwala, yung mga nasa relihiyon ng Judaismo, hindi sila naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Kaya ang requirements, yung sumampalataya ka ng buong puso. At sabi ni Santiago, kapag nananampalataya ka ng buong puso, ay magbubunga ito ng mabubuting gawa. Yan sinasabi ng Santiago. Dito sa Juan chapter 15, sabi dito sa verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Yan, sabi diyan, hindi nagbubunga. Yan, at kanya namang pinuputulan ang nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pananglalong sagana. Yan yung sinasabi diyan mga kapatid. So, kapag hindi totoo yung pananampalataya mo o patay yung pananampalataya mo, sigurado na aalisin ka ng Panginoon, dahil
ang hindi lang inaalis ng Panginoong Hesus ay yung mga nagbubunga ang kanilang pananampalataya. Dahil kapag nagbunga ang iyong pananampalataya, it means na ang iyong pananampalataya ay buhay at totoo o sumampalataya ka ng buong puso. Dahil kapag ang isang tao ay hindi naman sumampalataya ng buong puso, hindi naman siya magbubunga ng mabubuting gawa. Hindi niya, sabi ng Panginoong Hesus dito sa same chapter dito sa John chapter 15 na you can do nothing apart from me.